Hello everyone, welcome po muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Nakutanan, ang makasama nyo sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family, welcome everyone at sa lahat ng taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world. Welcome pong muli sa oras na ito. Amen. So, tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Heavenly Father, thank you once again sa aming paikinig na iyong salita. Patuloy kang mangusap sa bawat sa amin, Panginoon. Thank you also, Lord, sa mga kapahayagan muli ng salita. Purihin ka, we entrust into your hands, Lord, ang kabuuan na ito ng pag-aaral na iyong salita. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, ngayon ay pagpapatuloy natin yung ating tinalakay nung nakaraan about trusting God's plan. Nasa ikalawang bahagi po tayo sa oras na ito. So hindi pa po tayo umalis sa ating foundation verse sa book of Proverbs 3 verse 5 to verse 6. So sabi diyan, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways acknowledge Him o submit to Him, and He will make your paths straight. Hallelujah. Puri ng Diyos. Once again, thank you Lord sa mga salita, Panginoon, aming mapapakinggan. Thank you Lord sa mga kapahayagan ng salita. Help me Lord, may share ko po ito, Lord, without interruption. In Jesus' name. Let thy name be glorified sa pag-aaral namin itong salita. Thank you Holy Spirit. You're our great teacher. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Puri ng Diyos. So, trust in the Lord with all your heart. Amen. So, magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. Lean not your own understanding. Hallelujah. Puri ng Diyos. So, take note sa ating panimula. Life can frequently, hallelujah, feel uncertain, filled with twists and turns that leave us questioning our next steps. Hallelujah. So, minsan yung buhay natin parang karanas ka na parang walang katiyakan. Hallelujah. Pero huwag tayong mag-alala kasi nga sabi ko nung nakaraan, napagandang plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Kung medyo parang twisted ang buhay mo ngayon, parang liko-liko, hindi mo maintindihan. Marami kang mga tanong sa buhay mo. Bakit ganito? Bakit ganyan ang nangyayari sa buhay ko? Minsan may mga tanong ng ganyan. Tandaan natin, napagandang plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Hindi nagbabago yun. Ano yung sinabi ko nung nakaraan? Ang plans ng Diyos sa iyo. Ang plans ni Lord, not to harm us. Ano yung plans niya? To give us hope in the future. Yun yung plans ni Lord. To give us life and have it more abundantly. John 10:10. Amen. Hallelujah. So napagandang plano ng Diyos. Kaya kung mag-alala, kung walang pag-asa, don't lose your hope, kapatid. Parang nasasabi, parang tigang ang buhay mo. Huwag kang mag-alala. Meron tayong Diyos na hindi nagbabago ang kanyang plano sa iyo at sa akin. Amen. So, life can frequently feel uncertain, filled with twists and turns that leaves us questioning our next steps. Yet, in the midst of confusion, so sa gitna ng mga parang yung utak mo ay naguguluhan. So we are called to trust in God's perfect plan. In the midst of confusion, we are called to trust in God's plan. Sa gitna ng mga
pagtatanong, kaguluhan sa isip, hindi mo maintindihan, tinawag tayo ng Diyos na magtiwala sa kanyang perpektong plano. Mayroong perpektong plano ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Yun ang nais ng Diyos. Amen. Perfect plan, perfect will. Amen. Hallelujah. Yun ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Take note, by surrendering our understanding and submitting our ways to Him, we can navigate life's challenges with confidence. Amen. So, sa pamagitan ng ating pagsusuko, ng ating mga pangunawa, pagpapailalim, pag-submit natin sa ating mga daan sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya napaka-importante yung mga challenges sa buhay natin ay maharap natin yan na may kumpiyansa sa buhay natin. Kaya kailangan tayo lang magtiwala sa Diyos. Amen. Hallelujah. So I will give you maybe 3 points. Hallelujah. About trusting God's plan. Hallelujah. So key points from our topic, trusting God's plan. Ano po yung mga mahalagang puntos dito patungkol po sa ating topic about trusting God's plan. First, hallelujah, mga kapatid, complete trust in the Lord. Napaka-importante po, kumplito. Not 50%, not 90% or 99%, but 100% trust in the Lord. Amen. Kailangan kumplito yung pagtitiwala natin sa Panginoon para ang buhay natin ay hindi magkawindang-windang. Kaya nga minsan ang tao kakawindang-windang ang buhay kasi nga ang pagtitiwala lang niya sa Panginoon 1%, 20%, dapat 100%. Ilagay natin ang complete trust natin kay Lord. Kasi nga maganda nga ang plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen. Yan ang dapat natin gawin, mga kapatid, para maging maganda lagi ang buhay natin. Hindi tayo magkawindang-windang. Amen? So, yun pang unang-una. Hallelujah, na puntos na paalala ng Diyos about sa atin. Para mangyari ang kanyang perfect plan sa iyo at sa akin. Paano mangyari ang perfect plan ng Diyos sa atin? Sa iyo at sa akin? First, complete trust in the Lord. Amen? Take note, trusting God means blessing. Trusting God means placing our full confidence in Him. Yun ang ibig sabihin ng pagtitiwala. So, ang pagtitiwala sa Diyos, nangangahulugan ng ating paglalagay ng ating buong-buong pagtitiwala o kumpiyansa sa Diyos. Rather than depending on our limited understanding. Amen? So, huwag natin ilagay yung ating limited na pangunawa. Huwag tayong dumipindi sa ating limitasyon, may limitasyon na pagkaunawa. Amen? Kailangan dumipindi tayo sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng trusting God. Trusting God means placing our full confidence in Him rather than depending on our limited understanding. Amen? And take note, when we trust Him, pag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, sa Kanya, wholeheartedly, buong puso, hindi 50%, we acknowledge His sovereignty over our lives. Amen? So, ibig sabihin yan,
Pag tayo ganap na nagtitiwala, buong puso sa Panginoon, kinikilala natin yung kanyang kapangyarihan na siyang nangingibabaw sa buhay natin. Amen? Kasi pag hindi natin lalagay yung ating full trust kay Lord, ibig sabihin nun, nananangan ka. Nananangan tayo sa sarili nating karunungan o lakas. Yun ang sinabi sa ating foundation verse kanina sa Book of Proverbs 3, verse 5 to verse 6. Sabi nung, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. So meaning, lahat ng gagawin natin, lagi nating include si Lord. Huwag nating kalilimutan si Lord. Amen. Anong una, talagang nagtitiwala ka kay Lord. Kaso nung sinagot na ni Lord yung prayer mo, wala na, nakalimutan mo na si Lord. Ha? Inindyan mo ng Panginoon. Kasi nga, gumanda na buhay mo. Ngayon, magnawindang-windang naman ang buhay mo, lalapit ka na naman kay Lord. Minsan, ganyan yung tao. Pinakalimutan. Kasi nga, ganda na ng buhay niya. Pero pag bumagsak na naman, ayan, lalapit na naman kay Lord. Pastor, tulungan mo ako ipag-pray ito. Pag-pray mo ako, Pastor. Makapagtrabaho ako. Pag-pray mo ako, Pastor, makapag-abroad ako. Meron ako dati pinag-pray, makapag-abroad eh. Answered prayer, nakapag-abroad. Kaya lang, nung gumanda ng buhay, wala na, nakalimutan na. Hindi na namansin. Matagal na panahon na. Hindi na namansin. Kasi nga, maganda ng buhay. So gusto ng Diyos, hindi tayo nakakalimot. Huwag nating kalimutan ng Diyos. Amen? Kasi nga, siya yung pinagmumulan ng magaganda. Magandang plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? Kaya huwag natin kalilimutan ng Diyos. Hindi yung sagot na ng Lord ang prayer mo. Binigay na ng Diyos ang magandang buhay sa iyo. Nakalimutan mo si Lord. Hindi ka na namamansin. Muli po yun. Kailangan continuous po, consistent yung ating pagtitiwala sa Diyos. Yun po mga kapatid ang the best. Kaya sabi ng Diyos, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Amen. Kaya hindi natin pwedeng ipagyabang. Halimbawa, gumanda ng buhay mo, ipagyayabang mo na. Amen. Pag bumagsak ka uli, lalapit ka na naman uli kay Lord. So, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Igalang natin si Yahweh. Yan yung the best. Amen. Kaya nga sabi niya, when we trust in Him wholeheartedly, we acknowledge His sovereignty over our lives. Amen. Yan ang ibig sabihin ng pagtitiwala. Amen. Wholeheartedly. Tuloy-tuloy po yan. Consistent po yan. Halimbawa, answered prayer ka na lahat ng pinag-pray mo. Gumanda ng buhay mo. Stable na buhay mo. Dapat consistent yun. Hindi yung answered prayer ka na, binigay na ni Lord sa iyo lahat na magandang buhay. Wala na, nakalimutan mo na si Lord. Nagtiwala ka naman ulit sa sarili mo. So wala na yung sovereignty ng Lord sa buhay mo. Kailangan consistent ang sovereignty ni Lord sa buhay natin. Amen. Siya yung sovereign, siya yung makapangyarihan sa buhay natin. Sa buong buhay natin. Gumanda buhay mo na, answered prayer ka na, hindi nagbabago yun. Tuloy-tuloy yun, consistent. Consistent din yung blessing ng Diyos sa iyo, sa atin. Amen, yung the best. Isaiah 26 verse 3. So ano po yung sinasabi ng Diyos dito? Isaiah 26 verse 3. Ano sabi ng Panginoon? You will keep in perfect peace those whose minds are
are steadfast because they trust in you. Amen. So anong promise ng Diyos sa mga to wholehearted nagtitiwala sa Diyos? Binibigyan ng Diyos ng kapayapaan. Sino? Yung binibigyan ng lubos na kapayapaan ang may mga matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Amen? So pag consistent yung ating pagtitiwala sa Diyos, yung faith o yung peace, yung kapayapaan sa buhay natin, consistent din. Tuloy-tuloy yung kapayapaan. Sa isipan natin, sa puso natin, sa buong buhay natin. Mapayapa. Yun ang the best na nais ng Diyos na may ranasan natin. Kasi yun ang resulta na ating pagtitiwala sa Diyos. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, yun yung benefits. Perfectong kapayapaan. Bakit? Kasi si Lord yung perfect peace. O sa Kanya nang bumula yun eh. Anong sabi niya sa Isaiah chapter 9? Hindi ba binanggit ng Panginoon na siya yung Diyos ng prinsipe ng kapayapaan? Amen? Yun yung ating Diyos. So ang perpektong kapayapaan nanggagaling lang po yan kay Jesus. Hallelujah. So nanggagaling kay Jesus po ang perpektong kapayapaan, mga kapatid. Wala po yan sa mga material na bagay. Ang perpektong kapayapaan, wala yan sa marami kang pera. Paano kung naubos na yung pera mo? Magulo naman ang isip mo. Yung iba nga, magulo isip sa kabibilang maghapon. Mamaya, nagkamali na naman. Naguluhan na naman yung isip. Ano ba yan? Nagkamali na naman. So, walang kapayapaan sa kabibilang ng sako-sakong pera. Amen? Kasi nga, maya-maya, nagkakamali. Okay. Kaya ang tunay na kapayapaan, nagmumula lang kay Jesus. Kaya nga sabi ng Lord bago umakyat sa langit Anong sabi ng Panginoon sa John 14 verse 27? Sabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng sanlibutan o ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. O, di ba? So ang mundo, binibigay ng kapayapaan, pansamantala lang. Halimbawa, wala kang pera ngayon. Nagkaroon ka ng blessing. Amen? Paano kung naubos na naman yung pera mo? Magulo naman ang isip mo. Hindi kaya mapayapa ka kasi dumating yung matalik mong kaibigan. Paano kung umalis na naman yung matalik mong kaibigan, magulo na naman ang isip mo. Amen? Kaya ang tunay na kapayapaan, nagmumula lang kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan na kapayapaan. Ang kapayapaan binibigay ko sa inyo, iniwan ko sa inyo, ay kakaiba sa kapayapaan ng mundo. So ang kapayapaan ng Panginoon, the best. Amen? Kahit wala kang pera, kahit marami kang pagsubok na pinagdadaanan, payapa ka pa rin. Kaya nga tunay na kapayapaan hindi yung wala kang problema. Ang tunay na kapayapaan, kahit marami kang problema, in the midst of trials and persecution and troubles, payapa ka pa rin. Bakit? Kasi yung kapayapaan na yan ay si Jesus. Si Jesus na nasa puso natin. Amen? Purihin ng Diyos. So yun po ang unang-una. Paano tayo paano mangyayari yung perfect plan ni Lord sa buhay natin? Complete trust in the Lord. Amen. Number 2, sa ating foundation verse, okay, kaya nga sa una-una pa lang, trust in the Lord. Kaya lang, pagtatrust natin kay Lord, complete. Okay? So, pangalawa, dito sa ating foundation verse nating pinag-aaralan sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to verse 6, sabi roon, anong sabi ng Panginoon? Kayawi kang magtiwala, buong puso at lubusan. Yung complete trust, buong puso. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Amen? So, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Malinaw sinabi ng Diyos. Sabi, trust in the Lord with all your heart. Lean not your own understanding. O ano yung pangalawa?
Pangalawa, so unang-una, para mangyari yung perfect plan ni Lord sa buhay natin, complete trust in the Lord. Yun yung sabi sa unang bahagi ng ating foundation verse. Proverbs 3 verse 5. Sabi roon, trust in the Lord with all your heart. Complete trust with all your heart. Second, lean not your own understanding. In all your ways, submit to Him o acknowledge Him. He will make your path straight. So ano yung pangalawa? Pangalawa, submit our ways. Submit natin yung mga daan natin o yung mga lakad natin. Amen. Take note, surrendering our plans to God opens the doors for Him to direct our paths. Amen. So it requires humility to recognize that His ways are higher than our ways. Amen. So nangailangan ito ng pagpapakumbaba. Hallelujah. Nakinikilala natin ang kanyang mga pamamaraan o daan ay mataas kaysa sa ating mga sarili. Amen. Anong sabi ng Isaiah 55 verse 8? Tingnan natin ating Bible. So Isaiah chapter 55 verse 8 hanggang verse 9. So anong reminders dito ng Panginoon? Isaiah 55 verse 8 and 9. Hallelujah. So sabi ng Panginoon, For my thoughts are not your thoughts. Sabi ng Panginoon. Amen. Neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Amen. So ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi nyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Hallelujah. So yun po, mas mataas po ang kaisipan ng Diyos kaysa sa atin. Purihin ng Panginoon. So yun po yung paalala sa atin. Submit our ways. Amen. Hallelujah. So take note, makikita natin dito sa Isaiah 55 verse 8 to 9. So this teaches us the importance of God's higher perspective. So mataas po ang pananaw sa atin ng Panginoon. Lastly, para mapangyari po yung perfect plan ni Lord sa buhay natin, okay? So sa ating pagtitiwala sa Diyos, God will guide us. Okay? God will guide us. Malinaw po sa ating foundation verse, sa pangatlo na point. So sabi dyan, first, trust in the Lord with all your heart. So 100% na pagtitiwala sa Panginoon. Then, lean not your own understanding. At ang sabi ng Panginoon, in all your ways, submit to Him. Okay, submit our ways, pangalawa. And third, He will make your paths straight. So ano ibig sabihin yan? Pangatlo sa ating pagtatapos, God will guide us. Hallelujah. So ibig sabihin, so pag ginawa natin po yung dalawa, complete trust sa ating Panginoon, sasubmit natin yung ating mga ways sa Panginoon. Pangatlo, perfect. God will guide us. Amen. So take note, when we submit to His guidance, God's promises to lead us on straight spots. Hindi po bako-bako ang mga landas natin. Straight, big sabihin, makinis. Hallelujah. Di ba masarap lumakad sa isang daan na hindi bako-bako? Hindi ka natitisod. Kaya maraming natitisod, napapahamak kasi nga hindi ganap nagtitiwala sa Diyos. Hindi sinasubmit yung kanilang mga lakad. Hindi pinagkakatiwala. Kaya kailangan lahat ng mga iniisip natin, binabalak natin, pinaplano natin, ilagay natin sa kamay ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Trust in God's plan. Amen. Pagtiwala natin yung Kanyang magagandang plano sa atin. Kasi perfect ang plans ni Lord sa iyo at sa akin.
Amen. Napakaganda po itong mga pinag-aaralan po natin, mga kapahayagan po dito. Hallelujah. So take note, trusting Him allows us to step forward with assurance. So take note, assurance. May kasiguraduhan. Kaya pag nagtitiwala tayo sa Panginoon, hallelujah, so yung mga step natin, mga lakad natin, hallelujah, ay tiyak. Hallelujah. So trusting Him allows us to step forward with assurance, knowing that He is at work in our lives. Yun ang matindi ron. Kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Kasi nga, ina-acknowledge natin si Lord. Ang nakakalungkot minsan, may mga tao, kumikilos, lumalakad, hindi sinasama si Lord. Kasi feeling nila, sila ay magaling, matalino, kayang-kaya na nilang lahat. Lagi nating tandaan, without God, we can do nothing. John 15 verse 5. Apart from Jesus Christ, we can do nothing. Lahat ng gagawin natin, palpak pag wala si Jesus, pag hindi natin kasama si Jesus. Kaya lahat ng gagawin natin, dapat include natin si Lord. Pagtatrabaho mo, bago ka umalis ng bahay, sama mo si Lord. Sa pag-alis mo, manalangin ka. Sanggunin mo kay Lord. Yung trabaho mo, ipag-pray mo. Papasok ka sa pag-aasawa, include mo si Lord. Hallelujah. Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng mga plano mo, include natin lagi ang Panginoon. Hallelujah. Magbi-business ka, include mo si Lord. Mag-aaral ka, kasama mo si Lord. In all your ways, acknowledge Him. Take note, He will direct our paths. He will guide us. Sakto, perfect. Ba, sabi ng Psalms 32 verse 8, ano sabi ni Jesus? Sabi ng Panginoon, I will instruct you. I will instruct you and teach you in the way you should go. Hallelujah. I will counsel you with my loving eye on you. Purihin ang Diyos. So this assures us of God's active role in guiding our decision. Hallelujah. Sa Psalms 32 verse 8. Yun ang magandang palaala dyan. So si Lord po ang mag-instruct sa atin, siya magtuturo sa atin. Magpaturo tayo sa Diyos. Hallelujah. Magpa-counsel tayo kay Lord. Hallelujah. Sa ating mga daan, sanggunin natin kay Lord. Okay, in our conclusion, trusting God's plan can be challenging, especially when we face uncertainty in life. Amen. However, by fully relying on Him, submitting our ways, and believing in His guidance, take note, we can walk confidently on the path He has laid out for us. Amen. So anong dapat nating action plan dito? O application. So let us choose to trust Him today. Kailangan piliin natin magtiwala sa Kanya ngayon na mismo, now. So let us choose to trust Him now, not tomorrow, not next year, but now. Amen. Today, knowing that His plans are far greater than our own and filled with hope for our future. Yan ang sabi ng Jeremiah 29 verse 11. Ang plans ni Lord sa atin, not to harm us, but to give us hope in the future. Amen? And take note, if we embrace His guidance, hallelujah, and find rest in His perfect will. Hallelujah. So, embrace. So, ang dapat natin, embrace His guidance. So, yun ating application. Our application, ating pag-aral na ito, first, let us choose to trust Him. To trust God. Now. So, knowing that His plans are far greater than our own, filled with hope for our future.
Second, embrace His guidance and find rest in His perfect will. Amen? Purihin ang Diyos. Hope may natutunan po tayo sa oras na ito. Tayo po yung mukot manalangin. Lord, thank you sa paalala mo sa iyong salita, Lord, na napakahalaga ang aming ganap. 100% na pagkitiwala sa iyong mga gandang plano sa buhay namin. Salamat po, Diyos, sa makapahayagan ng salita. Tapos lamang po natin ating makamay. Sundan natin maiksing prayer na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Kung naman po manalangin, Lord, thank you sa lahat po ng mga nakinig ng salita. Pagpalain mo silang lahat at mga tumanggap sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Patuloy lang maranasan ng magandang plano mo sa buhay ng bawat sa buhay ng bawat isa na ikinig sa oras na ito. Unat may mapagpalang kamay sa kailang buhay. Ikatagpuin nyo rin pong kailang mga pangailangan. Ito may spiritual, physical, financial, material, emotional. And let your perfect plan, perfect will be done, Lord, sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po, Ama. Purihin ka. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, sa ating short announcement, so, ini-encourage ko pong lahat na makapasyal po, makadalo sa ating Sunday service every Sunday. 9 o'clock in the morning, doon lang po yan sa may harap ng LB Town Center sa number 500 Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. So, tuwing alas 9 ng umaga ng linggo ay mayroon po tayo doon ginaganap na Sunday service celebration. So, encourage everyone na makadalo po. Sama niyo po ang inyong buong pamilya at mga kaibigan. Purihin ng Diyos. Sa may Hillcrest Gate lang po yan. Sa Bangan Building, sa ibaba po ay City Savings Bank. Nasa 3rd floor lang po tayo. Ang Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarin Family. And then every Saturday, tuloy-tuloy rin po ang ating panalangin. On-site prayer, 8:30 in the morning. Hallelujah. At gayon din, ang ating panalangin sa Google Meet o online ay tuloy-tuloy po. Every Wednesday, 8 p.m. Hallelujah. So, tuloy-tuloy rin po ang ating midweek service. Every Thursday, 6:30 p.m. through FB Live, Jesus Christ Saves Global Outreach Church. So, mag-tune in po tayo. So, 6:30 p.m. naman po yan. Okay? Mag-like din po tayo at mag-share. Okay. So, purihin ng Diyos. So, God bless po sa lahat. Bye-bye.